Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Magandang umaga po, At Father. welcome po kayo dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din ang sumusubaybay sa atin sa online. Mga kapatid, sa paghahanda natin sa banal na misang ito, atin munang alalahanin ang mga ating nagagawang pagkukulang, kahinaan at kasalanan, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ngayong araw mga kapatid, ginugunita natin ang buhay kabanalan ni San Antonio Abad. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad sa disyerto ng namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw na may aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipin namin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Seror na anak ni Bikorat at apo naman ni Apia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalugog nila ang kaburulan ng Ephraim, ang lupay ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang maghula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol
at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad, pagkatapos kong sabihan sa iyo ang gusto mong malaman. Kinuha ni Samuel ang sidla ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat ng niyang kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Pooy ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahil sa lakas mong bigay, siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalo mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo na ang iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yun, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy sila ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alpeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bilang panimula po, sabi ko nga kanina, ginugunita natin si San Antonio Abad, Saint Anthony na isang abot. Makulay po ang buhay niya at maganda rin po ang connection nito sa ating ebanghelyo sa pagtawag kay Levi na sa bandang huli ay nakilala natin ni Mateo na isang maniningil ng buwis
at ang iba pang alagad na sumunod sa ating Panginoon. Si San Antonio po, nung edad na mga 20 anyos, noong siya ay sisimba, naalaala niya yung mga apostol na kung saan ibinenta at iniwan ang kanilang ari-arian para sumunod kay Jesus. At noong misa, ang narinig niyang ebanghelyo ay ganito: kung nais mong maging banal, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. If you wish to be perfect, sell all your possessions and follow me. At ito nagtulak na kung saan ang lahat ng kanyang mana ay kanyang ipinamigay at ang kanyang kaisa-isang kapatid na inaalagaan ay inihabilin niya sa institution at siya ay namuhay sa kasimplihan at sa taimtim na pananalangin araw-araw buong buhay niya. Tulad din ng pagbebenta ng lahat ng ari-arian ng San Francisco noong Dark Ages. At dahil dito, sa kanyang buhay, pananalangin, buhay sa disyerto, ay marami ang pumunta sa kanya para mag-seek ng spiritual direction. At ganito rin ang pagninilayan ko dahil si Levi po na isang maniningil ng buhis ay sinabihan ng madaanan ni Jesus, sumunod ka sa akin. At iniwan niya ang kanyang propesyon. Mga kapatid, tulad ng balita sa telebisyon o mga telenovela na kada katapusan ng linggo ay nagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa nakaraang linggo, gayon din magbalik tanaw tayo sa mga kwento ng pangyayari ngayong linggo. Nung nakaraang linggo ay pinagdiwang natin ang pagbibinyag sa Panginoon sa Ilog Jordan, na kung saan matapos siyang iahon sa tubig ay bumuka ang langit at sa anyong kalapati ay may tinig na narinig, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ang formal na pagpapakilala ng Diyos sa kanyang anak at formal na pag-uumpisa ng misyon ni Jesus. Simula Lunes sa Ebanghelyo ni San Marcos ay narinig natin ang panawagan ng pagsisisi. Magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Hudyat naman ito ng pagbubukas ng kanyang tinatawag na public ministry. Pagkatapos ay tinawag niya sina Simon, Pedro, Andres at ang mga anak ni Zebedeo na si Santiago at Juan. Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Iniwan nila ang lambat at sumunod kay Jesus. Ito naman ang naging hudyat ng pagbubuo niya ng bagong komunidad na makakasama niya sa pagpapahayag ng mabuting balita at sa panawagan ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos. At kung matatandaan natin, buong linggong ito ay walang tigil ang gawaing pagpapagaling ni Jesus. Ang lahat ng mga may sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, isa doon ang biyenan ni Simon Pedro na kanya ring pinagaling. Sabi nga mga kapatid, the Gospel of Mark, especially the initial chapters, is no other than non-stop healing. Walang tigil na pagpapagaling. Napakaraming tao ang dinala sa kanya at kanya itong pinagaling.
ang kanyang gawaing pagpapagaling o healing ministry ay sumasalamin sa paghahari ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo din ni San Juan, naparito ako upang bigyan ng buhay na ganap ang sambayanan. I came here to give life, life in its fullness. John 10:10. Marahil, ganito din si Santo Padre Pio na ang buhay niya ay wala ring tigil sa gawaing pagdadasal at pagpapagaling bilang pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ngayon ang pagtawag kay Levi o siya rin ay nakilala bilang Mateo. Isang itinuturing na makasalanan dahil siya ay kolektor ng buwis. Ang pagtingin sa kanya ay instrumento siya ng Imperyong Romano na kung saan nasasakop noon ang bayang Israel. Tulad ng pagtawag sa naunang apat, sina Simon Pedro, Andres, Santiago at Juan, inimbitahan din ni Jesus si Mateo at agad-agad itong iniwan ang kanyang hanap buhay at sumunod kay Jesus. Higit pa riyan ay inimbitahan pa niya si Jesus sa kanyang bahay at ipinaghanda ng isang salo-salo. Ito ang hindi matanggap ng mga taong nakapaligid sa kanya tulad ng mga eskriba at pariseyo. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya ang sagot niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, bukod sa kanyang gawaing pagpapagaling, healing ministry, ay patuloy niyang binubuo ang bagong komunidad na makakatuwang niya sa gawaing misyon. Hindi pinipili ni Jesus ang perpektong tao. Hindi niya pinipili ang mga may credential, ngunit bukas siya sa lahat, kasama ang itinuturing na mga makasalanan. Magandang mensahe ito sa atin mga kapatid dahil kinikilala ng Diyos kung sino tayo at ano tayo at wala siyang itinatangi makasalanan man tayo o hindi. Our Lord Jesus Christ does not discriminate. Mas nababasa at nadarama ni Jesus ang nilalaman ng ating puso at nandoon palagi ang tiwala at pagbibigay pag-asa sa lahat. Sa larangan naman ng bagong komunidad na binubuo o kung titingnan natin na ngayon ay ang Kristiyanong komunidad, ang simbahan, ang mensahe ni Jesus ay ito. Ang kaligtasan ay para sa lahat at ang daan sa kabanalan ay para din sa lahat. Iyan mga kapatid ang pakakatandaan natin at huwag nating kalilimutan. Ang ating Panginoon mas nakikita ang busilak nating puso kaysa ating mga kahinaan. Tayo rin ay tinatawag ng Diyos kung sino at ano tayo, dala ang ating mga kahinaan at kasalanan. Si Pope Leo XIV po ay lagi niya ngayong nire-review ang espiritu ng Vatican II. 60 taon na ang nakalilipas. At ang palagian niyang sinasabi ang kahalagahan nito sapagkat ang isa sa mensahe nito ay
Gaya ng naulit ko, ang kaligtasan ay para sa lahat at ang daan ng kabanalan ay para din sa lahat. At ito ay magandang mensahe sa atin mga kapatid upang ating pagnilayan. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod ng aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanyang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo'y kami naligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang aming pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo, itong tinapay na bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na puon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kaming ipaintulot sa tukso,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakila araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras at ang healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon,
Patuloy nating pagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay Kanya. Tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong mang-awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos.
Naanyayahan po namin kayong makiisa sa ating pang-umagang panalangin. Gagawin po natin ngayon ang ating pang-umagang panalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikang kamay. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, doon ay tinuksat, doon ay sinubok ang inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo pong lahat sa panalangin sa umaga. Awit po. Purihin mo kaluluwa, Hari ng kalangitan. Tayo'y tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na siya'y nagpapala. Siya'y may nahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya't dakila. Kayo rin mga anghel, sambay ng ating Diyos. Mukha niya'y masilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw buwan, sa kanya'y maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Naratnat ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong puso tumatawag itong abang lingkod.
Ako'y inyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako't ngayon ang utos mo ang susundin. Madaling pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit sa aki umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyan ang mga tuntuning mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa na para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ay ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayot kawal ng kaaway. Sa puso ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagugkot, nag-ingat. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Siya ay mandirigma na walang kapantay. Panginoon ang kanyang pangalan, na ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nagsisilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hinangumoy parang hanging umiihip, kaya't pataasin pati na ang tubig. Napahinto mo ang agos ng batis, pati kalalimay, natutuyo mo kung siya ay mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin niya ang kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong. Para silang tingga na nagsilud-sulubog kung takpan ang alon. Ikaw, Panginoon, sino mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanal ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo, nakahangangay dakila ang gawa ng iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas. Sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay. Sa bayan mong banal, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok. Sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos. At sa santuaryong natayo roon, ayon sa iyong loob, ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas, at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, yamang kayo tinawag ng hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y umibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon Ako'y magpasawalang humihibig hanggan. sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman
at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at walang takot na makasama sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat mahapagin ang ating Diyos, magbubukang niliway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. Noon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Pagpuri tayo kay Kristo, pinili niyang maging kaisa natin sa lahat ng bagay, upang maging matapat at mauparing tagapamagitan sa Ama, dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Panginoong liwanag ng katarungan, niliwanagan mo kami noong kami binyagan. Ang araw na ito'y sa iyo namin iniaalay. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali na maghapong ito, ikay aming papupurihan at dadakilain ka ng aming mga asal. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masunurin sa iyong salita si Maria na iyong ina. Gabayan at buhay naming sumang-ayon rin sa iyong salita. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumilipas. Ito ng aming mga puso sa bagay na makalangit, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan, masilayan namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Panalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa aming Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, baginan mo kami ng iyong yaman ng iyong pagmamahal. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasama at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.